Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, umpisahan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ng ni BBM mga tambay. Ito pong pahayag niya about po sa gaganapin pong muli na malawakang protesta po laban po sa korupsyon, mga kabayan. Meron po siya reaction dito. Tingnan po natin ang reaction po niya at komentuhan po natin, mga kabayan. At syempre po, nakukuha pa pong pangisi-ngisi, pangiting-ngiti pa para po ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa ay parang laro lang. Unbelievable. At syempre po, ano po ang mga programang ginawa niya at saan po napunta ang isang damukal na inuutang niya. Trilyon na po ang inutang nila, mga kababayan. At patuloy pa rin po nangungutang. Utang pa rin po na utang. Hanggang ito pong pagpasok ng 2026 ay mangungutang na naman po, mga kababayan. Saan kaya nila dinadala? Alamin din po natin yan. At sasabihin po yan ng garbage in, garbage out ng tinatawag ng Vice President. At syempre, tingnan din po natin yung nakaraang survey niya kung gaano na po siya isinusuka ng majority ng Pilipino. Pakinggan po natin at panoorin na lahat. Unahin po muna natin ito, mga tambay. Ito po kanyang pahayag sa gaganapin pong rally. Ito po sa November 30 po yata ito, mga kababayan. Of course they will. You know, of course that will be a cause for outrage. You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, you know, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. Ano naman po ang ginawa niya? Ano po ang ginawa niya bilang presidente? Dito po sa dishonest and abuse. May ginawa po ba siya? Pinarest po ba niya ang mga ari-arian at asset nito mga tao na ito? Na meron pong pag-aari ng mga mansyon, jet, at napakararangyang buhay? Meron po ba? Mga kababayan, bilang Pangulo, nagsalita ka ng SONA. Galit na galit ka. Pero ngayon, nakukuha mo ng ngumiti. At parang masaya ka pa sa nangyayaring korupsyon. Ganun po ba, Mr. President? Ibang klase po kayo. Ano pa silbi nyo bilang presidente? Kung talagang kayo ay nalulungkot at masama ang loob ninyo, ano ang gagawin nyo? Protektahan sila? Paalisin sila? Protektahan ang iba para hindi masangkot? Lalong-lalo ang mga ulo? Ang mga utak, ang may accountability sa malawakang korupsyon na ginawa nila, nakasama pa yata kayo. Hindi kaya? Ito po mga tambay, tingnan po natin mga kabayan, sa kabila po ng isang damukal na korupsyon na ginagawa nila, pero wala po tayong nakikita na gagawin may kamay na bakal ang paglutas sa korupsyon. Pero tingnan po natin kung saan po nila dinadala ang pera po ng taong bayan at pati po ang inuutang nila. Pakinggan po natin si garbage in, garbage out, mga kababayan. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, Sinungaling ka! education, agriculture, health,
at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. Ang galing mo, Anggoy! Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahag. Nakita niyo po mga tambay kung saan po dinala ang pera ng taong bayan. Kung ito po ay dinala po nila, sinasabi pagtulong po sa mga magsasaka, sa mga isda, at sa edukasyon, mga tambay, yung pinagawa nga eskwelahan, mga classroom, 22, 22 sa loob na isang taon. 22 classroom. Hindi po ba? At kung sinasabing dinala ito para sa mga pagawain sa ating bansa, baka nadamay na po ito sa flood control. Hindi po ba? At sa mga ibang proyekto ng gobyerno na puro korupsyon ang issue. Hindi po ba mga kabayan? Nakita nyo po kung paano po paglulukuhin at gawing gago at gawing tanga at gawing bobo ang mga Pilipino. Isang damukal na po utang. Yan po ay nung Marso pa yan. Marso po yan. 4 trillion na po mahigit ang inuutang nila. Nadagdagan pa po na nadagdagan yan. Lumobo pa po yan. Umabot na po yan sa mahigit 5 trillion. At patuloy pang lolobo ang uutangin po nila dahil po kailangan pang mangutang para sa national budget po for 2026. Hindi po ba? Kaya nga po pumapalo na ng 17 trillion ang utang ng Pilipinas. At ito ay papalo pa. Baka po abutin po ito. Hanggang sila po nakapwesto, baka abutin po ito ng 30 billion. Hindi kaya abutin ng 30 billion ang utangin nila? O 30 trillion. For correction, baka abutin pa ito ng 30 trillion, mga kababayan. At ito naman po yung nakaraang survey nila, mga kababayan. Ito po yung nakaraang survey. Mismong survey na nagsabi, nung nakaraan na talagang wala na pong tiwala ang Pilipino, ang majority ng Pilipino sa kanila. Pinababango na lang po sila ng mga sinasabing nakikinabang sa pera ng taong bayan at nasusuhulan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno. 2% ang hindi masabi kung totoo ito, habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nang tanungin naman ng mga na-survey kung sa tingin nila ay mas dumami o kumonte ang mga korap, 85% ang naniniwala na mas dumami pa ito. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno. 2% ang hindi masabi kung totoo ito, habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nakita niyo po, 2% na lang po ang naniniwala, ang hindi naniniwala na lumagana po ang korupsyon. Sa survey po yan noong mga nakaraan ng Pulse Asia. At 97% po ang naniniwala, majority ng Pilipino. Talagang ilang percent? 97%. Talamak ang korupsyon. Hindi po ba? Pero sa Pangulo po, mga kabayan, hindi po siya nababahala. At siya po'y nagpapayo pa. At siya po'y galit. Galit po sa korupsyon, mga tambay. Galit. Pero ang ginagawa niya naman po, mga kabayan, dahil siya'y galit, nakikita po natin kung paano po siya kumilos at paano po mag-reaksyon. Yung reaksyon na gagawin niya dapat na tama. Katulad ng ginawa nung nakaraang administrasyon, kung paano po pigilan at hanggat maaari sugpuin ang korupsyon, ay ginagamitan po ng kamay na bakal. At siyempre po, pinatutupad po ang batas. Kaya nga po, less ang korupsyon Less ang korupsyon kay dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, nakita nyo po, ang galawan,
ng Republika o ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nakukuha pang ngumisi at talagang sa tingin nyo mga kabayan, masusolusyonan niya ang korupsyon sa ating bansa? Mga kabayan, at sa tingin nyo, ang taong bayan tatanggapin na lang? Okay lang sa taong bayan na ganito ang mangyari sa ating bansa? Binaon tayo sa korupsyon, patuloy na korupsyon, hindi tumitigil na korupsyon, hindi tumitigil na pagnanakaw. Sa kabila ng binabaon tayo sa pagkakautang at ang ating buwis ay walang pinatutunguhan. Ibinabaon ka na sa utang, pati ang binubuwis mo, wala pang napupuntahan dahil sa malawakang korupsyon. Pero makakarinig ka lang po rito sa Pangulo na pangisi-ngisi lang, parang okay lang sa kanya. At itong darating na malawakang rally, protesta sa korupsyon, mga kabayan, parang sa kanya po mga kabayan, parang ang dating po sa atin, wag na tayong makiisa riyan dahil siya na ang bahala. Kaya niya na solusyonan ang korupsyon. Tanggapin na natin. Wag na tayong kumibo. Pag iintindihin mo at uunawain mo ang kanyang body language at salita, parang ang korupsyon sa kanya ay normal lang. Normal. Di po ba? Nakita naman po natin kung paano po ang ginagawang investigasyon ng binuo niyang independent na ICI. Ano po ba? Natutumbok po ba doon ang tunay na ulo at ugat ng korupsyon? Hindi po ba hindi? Lalong-lalo po sa Senado. Yung makapagtuturo na ulo at malalaking isda ay pinalitan pa nila yung isang senador na si Senator Marcoleta na matutumbok na at patungo na roon sa mga ulo. Hindi po ba? At pati ang magtuturo sa mga ulo, mga kababayan, ay sinisiraan pa nila. Di ba? Pinababagsak ang kredibilidad ng mga testigo at kinakasuhan pa umano ang makapagtuturo sa mga demonyo at hayop na yan umano. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, akala siguro ni BBM, ang Pilipino ay kayang-kaya niyang gaguhin at gawin tanga at bobo. Ang mga Pilipino po nagre-react. Kami po ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kung wala kaming buwis, hindi tatakbo ang gobyerno dahil walang gagastusin ng gobyerno. Hindi po ba? Ang taong bayan ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi po ba? Kayo nga lang ang nagpapatupad. Pinatutupad nyo yung mga sinasabi nyong batas at yung inyong trabaho na sinasabi nyong kayo at kami ang boss nyo. Hindi po ba? Sa amin kayo naglilingkod eh. Sa amin kayo nagtatrabaho sa taong bayan. Pero nung maupo kayo, nung palitan nyo si dating Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte kasi sa bayan nagtatrabaho. Sa taong bayan siya naglilingkod. Pero nung kayo na maupo, ang gusto nyo mangyari, kami na ang maglilingkod sa inyo. Kami na. At boss na namin kayo. Kayo na ang boss. At gagawin nyo na lahat ang gusto nyo. Katulad ng talamak na pagnanakaw. Pagkakabaon sa utang na wala naman kami napala. Pati ang magsasaka, minapala ba magsasaka? Pinapatay nga ninyo mga magsasaka umano sa hirap. Di po ba? Magkano nyo lang binibili ang palay nila? Ang kanilang palay. Magkano lang ninyo binibili ang palay nila? Di ba nagre-reklamo ang ating mga kababayang magsasaka? 6 pesos, 8 pesos, hanggang 10 pesos, 1 kilo. Nakita nyo po, pinapatay ang magsasaka. Galit na nga mga magsasaka, tapos sasabihin nyo, tinutulungan ninyo. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, nakakatulong sa ayuda. Diyan nyo lang dinala ang inutang. Diyan nyo lang dinala. Wala kayong maipagmalaking mga natapos ng proyekto. Meron po ba? Mismo nga si garbage in, garbage out, walang maipagmalaki.
na natapos na malalaking proyekto katulad ni dating Pangulong Duterte? Meron po ba silang mga big project na natapos na maipagmamalaki, lalong-lalo sa inutang nila na lumolobo na po ang utang natin? Napupunta lang po sa marangyang buhay nila. Tapos maririnig mo sa Pangulo, mga kabayan, pati siya nababahala. Nababahala itong hindot na ito dahil nakikita raw niya ang mga politiko ay nagpapasasa at meron pa mga private jet at maraming mansyon. At hindi lang yan, marami rin pera at bahay sa ibang bansa. At ang tanong po natin mga tambay, hindi kaya siya ganun? Hindi kaya siya ganun? Doon sa binanggit niya ay isa siya ron sa nagtatamasa ng napakaraming pera, maluhong pamumuhay, maraming mansyon, lalong-lalo na sa ibang bansa. Hindi kaya? Hindi pa nga tapos ang issue sa ginto eh. Mr. President, yung ginto hindi pa tapos. Hindi pa naimbestigahan ng malalim na investigasyon ang ginto. 30 tons yan. 30 tons. Kaya galit na galit ang mga Pilipino. Yung ginawa mo sa gold reserve natin sa Central Bank na 30 tons o 30 toneladang ginto na hindi pa po malinaw para sa aming mga Pilipino kung saan po napunta at magkano pinagbilan yan. Malaking issue mo yan. Kaya nga lang hindi na iimbestigahan ng malalim na investigasyon niya kasi nakaupo ka pa. Hindi po ba? Wala pa dyan ang Maharlika Investment Fund. At yung mga pinagagalaw nyo sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion at nakuha nyo na ang mahigit 60 billion. Di ba? At yung mga bangko, na ginalaw nyo, umano, di ba? Nahandyan ang PDIC, nahandyan lalo na yung mga retirement namin, yung SSS, di ba? GSIS, at napakarami pang iba na hindi pa natututukan sa investigasyon, Mr. President. Tanging sa flood control pa lang, nabalaho ka na. Nabalaho na investigasyon mo. Flood control pa lang. Isang damukal na issue na korupsyon ang iyong ang iyong administrasyon. Di po ba ang administrasyon ni BBM ay isang damukal na issue na dapat imbestigahan na malalim na investigasyon? Dahil dapat po ito maiklaro sa atin dahil sa atin po galing ang mga pera na yan. Hindi po ba? Klaro dapat yan. Kaya nga lang po mga kabayan, nakaupo pa siya. Pag hindi na po siya nakaupo at wala na siya kapangyarihan, malalaman po natin ang mga pera na yan, pati ang ginto. Lalong-lalo na po kung nagbabayad po ba sila ng malaki sa ICC, sa International Criminal Court. Kung sila ba'y nagbabayad din dyan, lalong-lalo sa ginawa nilang pagkidnap kay dating Pangulong Duterte umano. Hindi po ba? Kung malaki rin po ang binabayad ng taong bayan dyan, galing sa ating buwis, o sa kanilang inutang, o kaya doon sa ginto, na hindi po nila maipaliwanag sa taong bayan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya dito po mga katambay, sa tingin nyo, kaya lang hindi nababahala ito mga katambay. Komento ko po. Kaya lang hindi po nababahala itong si BBM dahil nasa kanya pa ang suporta ng men in uniform. Lalong-lalo po ang mga general. Lalong-lalo po ang mga general na nasasangkot din po ang mga men in uniform, lalo-lalo mga general ay nasasangkot din po sa maanumalyang korupsyon umano. Lalo-lalo po sa AFP na meron pong issue ng korupsyon daw po na hindi bababa sa 15 billion. May mga ghost project din daw po diyan sa AFP. Kasama po ang sinasabing Secretary Gibo ng Department of Defense. Nakita niyo po mga tambay. Ibang klase. Kaya nga po nakukuha pang tumawa at ngumiti itong si BBM. Hindi siya man ay nababahala, pero wala naman pong dating sa kanya yon.
Hindi po siya natatakot. Siya ay natatakot pa sa pupwede na niyang gawin sa atin. Real talk po yun. Mas natatakot pa siya sa pwede niyang gawin sa atin dahil nakukontrol niya ang men in uniform. Dahil alam naman po natin, ang men in uniform ay may armas. Pwede tayong puksain. Katulad po ng ginawa nung panahon ng kanyang ama. Hindi po ba? Ginamitan po ang ating mga ninuno, ginamitan po ang ating mga magulang ng batas militar. Hindi po ba? Kaya nga po nahirapan ang ating mga ninuno noong mga panahon na yon. Lalong-lalo na pagkukundinahin mo ang gobyerno. Hindi po ba? Kaya po nakukuha pang ngumiti eh. Di ba? Parang wala po sa kanya yon. Kahit po tayo mag-aklas na mag-aklas, maawayan, nakukuha niya pang ngumiti at tumawa. Kampanting-kampante pa siya mga tambay. Sa salita lang po siya nagwo-worry. Nagwo-worried lang po ang Pangulo na siya po ay concerned at galit sa korupsyon. Pero sa kabila nun, protektado niya yata ang mga magnanakaw, lalong-lalo yata ang kanyang pinsan na ayaw at pilit inililihis na hindi mabanggit ang pangalan sa issue ng korupsyon. Hindi po ba, Mr. President? Kaya po malalakas pa ang loob ninyo. Kahit bagsak na ang popularidad mo, kahit bagsak na ang survey mo ng karamihang survey company, ay mukha yatang nababayaran din yata. Bakit biglang nagkabaliktad nung mga nakaraang survey mo? Lalong-lalo sa korupsyon. Walang tiwala sa gobyerno. Dahil 97% ang korap. Grabe kayo. Hindi po ba? At ang utang na loob. Kaya po mga tambay, sayang po mga kabayan. Nangihinayang po tayo. Nangihinayang po ako mga kabayan sa mga dignidad at prinsipyo ng mga men in uniform natin. Nasaan na? Hindi naman po lahat mga kababayan. Pero nakapangihinayang lang po. Yung ating buwis, yung ating pera, ang kanila pong ginamit para sila'y mag-aral, para sila bigyan ng allowance, bigyan ng sweldo, bigyan ng retirement, at napakarami pang pera na kung ano-ano ang pwedeng ibigay sa kanilang benepisyo na puro sa ating galing, hindi naman sa mga politiko. Pero ngayon, nakakahinayang, nakakalungkot, nakakasama ng loob. Mas protektado pa nila yung mga politiko na wala naman silbi. Wala naman pong silbi ang mga politiko eh. Di po ba? Walang silbi po yan sa atin eh. Sila po ang may silbi sa atin. Sila po ang kumukuha ng silbi sa atin. Bakit po? Kinukuha yung buwis natin eh. Pero tayo, wala silang silbi sa atin. Dahil wala naman sila ibinabalik na magandang paglilingkod na sinasabing tayo ang mga boss nila. Ito mga hayop na ito. Hindi po ba? Kaya nga nakakalungkot eh. Ito po ang nangyari. Yung mga pinag-aral natin, binigyan natin lahat ng proteksyon o sinasabing lahat ng pwede po nilang kunin sa atin, sweldo, retirement, di ba? At yung sinasabing sila'y maglilingkod dahil yan ang mandato nila sa konstitusyon na protektahan ang mga Pilipino. Protektahan ang ating Estado. Pinoprotektahan ba ang mga Pilipino ngayon, ang mga men in uniform, mga kabayan? Protektado po ba nila ang ating pera? Pinoprotektahan ba nila ang Estado? Na ninanakawan na tayo ng sinasabing mga lingkod bayan? Meron tayong Pangulo na pangising-ngisi lang? Mas pinoprotektahan pa yata nila ang mga politiko na nagpapabagsak sa ating bansa, nagbabaon ng utang sa ating bansa, at mga magnanakaw sa pera ng bayan, protektado pa yata nila ng mga general natin. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, ganyan na po ba talaga kasama ang mga taong ito? Kung anong sama ng mga politiko ngayon na mga magnanakaw, ganun na rin ba ang mga general natin? Nagpapakasama na rin ba? Dahil sa pakinabang sa pera, hindi na sa paglilingkod.
para protektahan tayo at ang ating kaperahan? Nagtatanong na po si Kamanong. Ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Kaya sana hindi lang naman po ang binubuo ng mga men in uniform ay puro general. Meron din po mga hindi general diyan. At napakarami naman po nating mga men in uniform. Sa tingin po ni Kamanong ay hindi naman po pare-pares ng utak ng mga bulag at pipi at bingi na walang nakikitang malawakang korupsyon, na 97% na ang nakakakita ng korupsyon nila. Pero ang mga general nananatiling bulag, pipi at bingi. Yata, mga kabayan, nakakalungkot. Yan po mga kabayan, napahaba lang po ang komento natin dahil po dinadaan na lang po tayo sa salita ng Pangulo, pero wala naman pong aksyon at wala pong sustansya ang kanyang mga salita, lalong-lalo po sa pagsugpo ng korupsyon. Malabong-malabo po yan sa sabaw ng pusit. Pagka ang Pangulo ng Pilipinas ay katulad niya, mangyayari lang po yung lahat ng sinabi niya. Nagalit siya sa korupsyon kung si BP Sara po ang Pangulo ng Pilipinas. Sigurado po yun. Matutupad at mangyayari na totoong galit siya sa korupsyon. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Nakakalungkot man po. Talagang kailangan po natin magtiis. Excuse me po. Madali po sana wakasan ang ating pagtitiis kung ang ating po mga men in uniform ay sa Pilipino nagtatrabaho at hindi sa politiko. Umano. Tapos na po sana yan. Parang yung kay Erap. Napakabilis lang po natapos. Wala pang isang araw. Tapos na. Pero ngayon, iba po ang labanan ngayon, mga tambay. Pag ngayon po, iba na po ang mga men in uniform yata natin ngayon. Lalo-lalo po mga general. Mga kababayan. Ibang klase. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po yung mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At maraming salamat po sa binibigay niyo po na tulong. Ganun din po, shoutout po kina Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. At kay Ma'am Nancy Lumampaw ng Canada. Kay Tatay Nick ng Canada. Thank you po sa mga biyaya. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin sa ating bansa na sana po mawakasan na po. Sama po natin sa ating mga dasal na matigil na po at magwakas na po sa lalong mabilis ang ginagawa po nilang kahayupan, kademonyuhan, lalo-lalo sa pagnanakaw sa ating bansa, sa ating buwis. Sana po ay mawakasan na po ang mga pinaggagawa nila sa lalong mabilis. At syempre po, ang dasal din po natin sa pamilya Duterte na sana po ay maingatan po sila sa kapahamakan. Ang Vice President, ang dating Pangulo ay madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po ay maingatan din, mga kababayan. Muli po mga tambay, taste lang po. Talagang napakahirap po ng nangyayari sa ating bansa. Wala po sanang pagtitiis kung hindi lang po tulog at hindi lang po bingi-bingi at hindi lang po pipi kung hindi pipi ang mga general po natin. Paalam. Bye-bye.